mga schoolmates na nanonood sa TV. Hi guys! Isang musigawan naman dyan, oh! At sobrang excited na sila. Pero, sandali lang, Hesa. Parang kulang tayo ngayon. Oo nga. Sino ba yung wala dito? Hindi ko nga alam eh. Parang naalibad ba rin ako? Parang, alam ko sino na, ba? si Jules. Si Jules? Nasaan ba si Jules? Wala si Jules ngayon kasi may prior engagement siya. Pero guys, don't worry kasi kasama ko ang pinakagwapo kong co-host na si JV. Wow, magpapalibre ka sa akin mamaya. I'm sure matutuwala ng mga fans mo. Wow, makapansa. Ayan, nasaan ba tayo ngayon, Hesa? Ha? Nasa Colegio de San Lorenzo. Alam mo, Hesa, every week na lang, ang dami-daming nanonood ng schoolmates every Tuesday. Yes. Katulad ni Axel Puna Salmorin ng Binyan, Laguna. Saka si Jester Vince Flores na lagi nanonood ng schoolmates dahil marami daw siyang natututunan, ha? Yes, diba? Maraming salamat sa inyo guys for all your support. And also, may i-greet ka daw na isang GV natin. Wow, GV. Nakakaya naman magkano na nga. si Kim Sedihyun from Davao. Oo, pero alam. Hi ka naman. Hi. Pero alam mo, kahit wala si Jules dito, itutour naman tayo ni Jules dito sa Colegio de San Lorenzo, dito sa Quezon City. Kaya panoorin natin ito. Watch this, guys. In over 2 decades, ang Colegio de San Lorenzo, also known as Sanlo, ay ituturing na isa sa mga competitive Catholic educational institution in Metro Manila. Pero paano nga ba nagsimula ang kwento ng CDSL? Tara, samahan ninyo kung alamin. October 18, 1987, nagdiwang ang buong bansa nang naganap ang canonization rites ng ating kababayang si Lorenzo Ruiz sa St. Peter's Basilica. Kasabay nito, isang seremonya sa pamumuno ng mga founders ng Sanlo na sina Cirilio at Annette Balgan ang nagsilbing cornerstone sa pagkakabuo ng CDSL. Dito, kanilang ipinagtibay na ang pagkakabuo ng kolehiyo ay base sa mga iniwang alaala at aral ng kauna-unahang Pilipinong hinirang ng santo ng Vatican. During 1988 to 1989, meron lamang isang 2-story building ang CDSL kung saan meron itong 14 classrooms provided for 300 students magmula nursery hanggang grade 3. The following year, binuksan na rin ang high school level. Ilang taon lang kanilang nabuo ang planong magkaroon ng tertiary education sa CDSL. Sa dami ng pagsubok na napagdaanan ng eskwelahan, year 1993 ay naaprubahan din sa wakas ng Department of Education, Culture and Sports ang application ng Sanlo na magkaroon ng kolehiyo. And at that time, there's no turning back. CDSL continued its quest to provide quality education through its Catholic-driven educational institution. Sa kasalukuyan, may higit 3,000 estudyante na mula sa nursery hanggang college ang enrolled sa lahat ng programa ng Colegio de San Lorenzo. Dahil dyan, patuloy pa rin ang pagde-develop nila ng kanilang main at sister campus sa Macabebe, Pampanga. Siyempre, lahat ng yan para sa mga Ruizans na mukhang ready na tanggapin ang hamon ng talakayan at diskusyon. Kaya naman, welcome to Schoolmates! Magandang gabi sa inyo mga ka-schoolmates. Tulad nga na napanood nyo, nandito tayo ngayon sa Colegio de San Lorenzo, dito sa Quezon City! Oh, diba? Wow! Sobrang excited na sila! Kitang-kita naman na napakainit ng pagtanggap ng ating mga schoolmates dito ng mga Ruizans! Ayun, pero sobrang proud sila, sobrang excited na sila, JV. Pero syempre, gagawin pa natin mas exciting itong ating pagbisita dahil maya-maya lamang, 2 grupo na naman ang maghaharap para sa ating mainit na diskusyon ukol sa isang isyong panlipunan at pangkabataan. At para naman sa ating schoolmates watching us via live TV, may chance din kayo sumali. Just like us on Facebook and Twitter kasi mamaya babasahin namin ang mga comments nyo. Ano nga bang trending issue ang ating tatalakayin ngayon, Hesa?
Narito po, panoorin ninyo. Pero Jules, yun din talaga kasi kasalanan ng Pabebe Warriors. Kasi kung gusto na magpa-video, why not, diba? Kaya ginaya mo. Kaya rin naman, diba? Hindi ka. Ikaw, lagi mong niloloko to. Alam naman lagi naman problema yan. Speaking of online sa JV. Hey. JV, seryoso nag-aaral? Oy, hindi wala kasi ako magawa dito sa bahay, kaya I just have to cope up with the past lessons, lessons. Wow naman! Englishero ka na rin. Masakit ka ba? Nilalagnat ka ata Wala. Ano ba kayo? Itong mga to, hindi ba kayo masaya na this time wala naman akong problema, ha? Mga ba, masaya kami para sa'yo, di ba? At least may iba na sa'yo ngayon. Ikaw na ang pinakahuwarang estudyante sa lahat. Ay ba tayo, guys? Nanood kasi ako kahapon ng PTV Channel 4. Nabalitaan ko na aabot na daw ng 100 million ang populasyon ng mga Pilipino. Paano ba naman kasi? 1 million ang pinapanganak taon-taon dito sa Pilipinas. Biruin mo yun. Oo nga, nabasa ko nga rin yan sa mga online sites. Biruin mo yun, sobrang liit ng Pilipinas, pang-12 tayo sa pinaka-populated, hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. What? Ibig sabihin, masyado tayong marami? Sobra tayong dami. OMG! Diba? Kaya nga, alam mo, sa palagay ko, kailangan na din palawakin ng mga Pilipino ang kaalaman nila tungkol sa kanilang sexuality. What do you mean, JB? Sex education. Alam nyo, kasi dito ituturo yun as early as elementary years, ha? Huh? Dali lang. Parang aga naman yata kung elementary pa lang ilalagay na yun. Kasi Jules, sa parang ito, mabubuksan ang kaalaman nila na maidudulot ng maagang pag-commit. In result, mababawasan ang premarital sex. On a wider scope, mababawasan ang populasyon natin, di ba? Paano naman nakakasiguro? Sandali nga, guys. Parang ang lalim ng usapan natin dito, Sex education, population, contraceptives. Yung totoo, affected? Pareho naman kayo may point Lahat naman talaga kasi affected sa paglobo ng population natin. Kaya ba mga schoolmates, sa palagay nyo, dapat bang isama sa basic education ang sexual education dito sa Pilipinas? Ayan nga, Hesa. Paglalagay ng sex education sa basic educational system, ang tatalakayin natin ngayong gabi. Oo, that's right, JV. Naging mainit kasi itong topic na to after our country's continuous population growth. Kawalan ba ng appropriate information about human sexuality ang ugat ng problemang ito? Sasagutin yan mamaya ng ating mga schoolmate. Tama yan, Hesa. Pero linawin natin, Hesa. Sa kasalukuyan ay naituturo na ang ilang bahagi ng sex education sa ating mga kabataan sa basic education katulad ng human sexual anatomy na natututunan natin sa biology. Pero yung mga kabuuan ng basic education system, gaya ng reproductive health, sexual activities, human emotional relations and responsibilities, at napakarami pang iba, hindi pa naituturo sa ating mga kabataan sa basic ed. Yes, and another interesting fact about this, yung topic na to, noong 1960s, ay nagkaroon ng so-called sexual revolution sa United States, kung saan nagsimulang ma-educate ang mga kabataan tungkol sa iba't ibang information about the human sexuality. Dito na rin sa era na ito, sinasabing nagkaroon ng profound societal change ng attitude ng ating lipunan towards sexual issues. Ang tanong dyan, Hesa, is it time for the Philippines na mag-step forward dito sa napakalaking pagbabagong ito? Lalong-lalo na at alam natin conservative ang majority ng Filipino society. Kaya para masimulan ang ating talakayan, sino-sino nga ba ang dalawang grupo na ating makakasama, Hesa, ha? Sila pinagmamalaki estudyante ng CDSL, ang unang grupo na pabor na ituro ang sexual education sa elementary and high school. Let us all welcome Clarence, Davesky, and Ayan! Woo! Ayun, itong pangalawang grupo naman natin, Hesa, ay hindi sumasang-ayon na ituro ang kabuuan ng sex education sa ating mga kabataan. Kilalanin natin sila Emil, Amos, and Nicole! At
maliban nga sa ating debating teams for today, ay may chance din sumali ang ating mga schoolmates sa ating audience today. Pero JV, Paano yan? Ako yung gumagawa nun dati nandito ako nandito ka. Pero don't worry kasi may special tayong guest mismo from Colegio de San Wow, Lorenzo. special guest? Yes. Talaga? Let us all welcome si Jenica! Woo! Thank you, Nessa. At makitang-kita nyo naman, ramdam ko na nga ang excitement ng mga naggagwapuhan at nagaganda ang mga Ruigiano. Tama ba ako dyan? Ruigiano? Ayan. Very good. Ramdam ko na nga ang energy ng Colegio de San Lorenzo dito sa ating usapin na dapat nga bang isali na ang sex education sa basic education sa ating bansa. Pero bago yan ay balik muna tayo dyan, Hesa at JV. Thank you, Jenica. O, diba ang galing-galing niya, nakakatakot. JV? Baka mapalitan na ako dyan. Ayan. Yes, sa ating pagbabalik, magsisimula na ang mainit na diskusyon dito lamang sa Schoolmates! May pakialam ka! Welcome back, schoolmates! At kanina nga nakilala natin kung sino-sino ang grupo natin ng mga pabor at hindi pabor na isama ang sexual education sa basic education system. At for this segment, bibigyan natin sila ng tig-isang minuto para sa tinatawag nating constructive speech or argument sa magkabilang panig. Kaya sisimulan muna natin sa mga pabor. Alright, Kim, ano masasabi mo tungkol sa issue na to? Kami ay pabor sa pagtuturo ng sex education sa basic education curriculum. Pero una sa lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng sex education? Ang sex education ay hindi lamang nakatuon sa pakikipagtalik. Higit sa lahat, nakatuon din ito sa pag-uunlad ng sexualidad, pagpapahalaga sa sariling katawan, at ito rin ay nakatuon sa paghuhubog ng sariling ng kaugalian, ng kaalaman at kasanayan sa pansariling proteksyon. At ito rin ay makakatulong din para maiwasan ang premarital sex at ang teenage pregnancy, lalo na sa basic education. Alright, maraming salamat, Kim. So, sinasabi ni Kim, no, na ano nga kaya ang sexual education? So, sinasabi niya overall health. Yes. And hindi lang ito within the actions, pero also premarital sex, kung paano i-avoid yon, teenage pregnancy, and also sexually transmitted disease. Yes. Ano kaya masasabi ni Emil tungkol dito? Nararapat nga bang ituro ang sex education sa basic education? Para sa amin, hindi. Dahil nilalabag nito ang tungkulin ng isang magulang na sa kanyang pagpapalaki sa kanyang anak. Ayon nga sa Article 2, Section 12 ng Philippine Constitution, isang pangunahing tungkulin ng isang magulang na palakihin ang kanyang anak at turuan ng self-esteem, self-discipline, at moral values sa ikabubuti ng kanilang anak. At desisyon na ng bawat magulang na kung ano ang dapat malaman at kung ano ang mas makakabuti sa buhay ng kanilang anak. Ayun. Alright. Ang sabi ni Emil, responsibility daw to ng mga magulang na ituro Yes. sa kanilang mga anak. Hindi ba? So, anong masasabi ng ating debater na si Daveski? Ayun. Kami yung pumapabor na dapat ituro ang sex education sa basic education curriculum. Sapagkat unang-una, ito ay isang usaping social justice issue. Sapagkat alam naman natin na ang bayan natin ay lagana pa rin ang maraming kahirapan at ang mas nakakapag-aral ay ang mayayaman lamang. At alam naman natin sa bawat paghakbang sa bawat taon, alam naman natin na bumababa ang mga batang nag-aaral. Alam naman natin na bawat
Ang example nito ay grade 1 to grade 2 hanggang mag-high school, di ba pababa ng pababa? So upang makamtan natin ang social justice, dapat nating ituro ang sex education sa kanila. Alright, thank you, Davesky. So sinasabi niya, in order to teach social justice issue, ay kailangan isama ang sexual education. Ano kaya masasabi ni Amos? Hindi dapat ituro ang sex education sa basic at sa primary at secondary education dahil ayon sa Presidential Decree number 603 of 1974, tungkulin ng magulang na magturo sa kanilang mga anak. At ang gawain lamang ng school, ng church, at ng iba pang institutes ay para alalayan o i-assist yung home or yung parents sa pagpapalaki sa kanilang anak, sa pagtuturo ng morality, at sa pagpapakilala ng mga responsibilities sa pag-enter nila sa adulthood. At ang sex education ay nilalabag yung presidential decree na yon dahil hindi sila nag-a-assist sa magulang kundi inaagaw nila yung trabaho ng magulang na dapat yung gawin, kaya hindi dapat ituro ang sex education. Ayun, sabi ni Amos, inaagaw daw ng ibang social yung pagtuturo. Di ba responsibilidad pa din ng mga magulang ang pagtuturo ng sex education sa kanilang mga anak. So anong namang masasabi ng ating debater na si Aya? Yun. Pabor kami sa pagpapatupad ng sex education sa basic education dahil hindi naman lahat ng topic at issues ay napag-uusapan sa loob ng tahanan. Especially ang sex education dahil kinukonsidera pa rin itong tabu or iniiwasan kong pag-usapan ng mga magulang kasama ang kanilang mga anak dahil uncomfortable sila. Diba? And dito na pumapasok yung responsibilidad ng mga teachers at ng mga eskwelahan bilang pangalawang magulang na i-educate ang mga bata kung ano ba talaga ang nilalaman ng sex education. Dahil ang pag-withhold ng information about sex education sa mga bata ay nagpapataas ng rate at nag-i-increase ito ng possibility na mas marami pang pagkahamali na makumit ang mga bata. Alright, thank you very much, Aya. So sinasabi niya, not all issues are being discussed sa bahay. So parents may not actually talk to their kids about it. Yes. Nicole, ano masasabi mo? Para sa akin, hindi dapat ituro ang sex education sa paaralan sapagkat gugulo lamang ito sa isip ng bata. Maaaring ang dapat ipatupad ay ang moral values at ang pagpukosa ng mga literatura, akademya at yung magpapahubog ng moralidad na karakter ng isang bata. Ayon nga sa Republic Act number 10354 na mas kilalang the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, may edad na angkop para sa pagtuturo ng sex education. Subalit, gaano ba tayo kasigurado na ang edad na ito ay handa ng umunawa ng karapatan at handa ng umintindi ng mga sensitibong usapin? At gaano ba tayo kasigurado na ang mga gurong tuturo sa mga kabataan ay bihasa at sanay sa paghubog ng mga pribadong karakter ng isang tao? Yan. So sinasabi ni Nicole na mas better na mas ituro na lang ang mga moral values at ibang mga kesa sa sex education. And responsibility daw ng mga parents na ituro yan. Yes. Alright, thank you guys. At narinig na natin kung ano masasabi nila tungkol sa argument nito. Siguro kausapin naman natin si Jenica. Kamusta naman dyan, Jenica? Ayan, thank you, Hesa. At nag-iinit na nga ang ating diskusyon dyan. At naririnig ko na nga dito ang mga opinyon at ang mga katanungan ng ating mga Ruiziano. Narinig ko ang mga tanong. Sino nga ba ang may mga tanong dyan? Ay, ayan, si Kuya. Tayo po tayo, Kuya. Ano po ang ating name, Kuya? Christian po. From what course po? BSCS. Ano po ang ating masasabi sa ating mga narinig kanina? Pabor po ako sa sex education kasi depende rin naman ho yun sa pag-iisip ng bata. At saka may time rin ho na paano kung wala na ho yung magulang o yung church para ituro yun, di ba? Okay po, ano nga po ang ating maaaring itanong po sa ating mga debate team? Religion po ba ang pinaka-dahilan kung bakit may nagkakaroon ng conflict sa sex education? Alright, so is religion a factor kung bakit hindi ba nasasama yung sexual education? Oo. So, I think, para ano masasabi nyo? Para kay Emilian or Amos? Ang sex education ay sinasagasaan niya yung tinatawag nating freedom of religion. So, ano nga ba yung freedom of religion? Yung freedom of religion, yun yung kalayaan natin gawin o hindi gawin yung paniniwala natin.
kung ano yung pananalig natin. At kung i-comply mo yung isang individual na gawin o hindi gawin yung isang bagay na pinaniniwalaan niya, sinasagasaan mo yung tinatawag nating freedom of religion. Okay, so it's an issue of freedom of religion daw. Yes. Okay na ba yun, Kuya? Or may tanong pa kayo? Meron pa daw pong isang magtatanong dito. Okay. Si Kuya. Stand up ka, Kuya. Ano bang name? Carl, Okay, Carl. From what course po tayo, Carl? BS Psychology. From Psychology. Ano nga po ang masasabi natin sa ating talakayan today? Actually, agree ako sa pro kasi unang-una, ang awkward pag-usapan ng sex ed sa harapan ng parents mo kasi nga, parang hindi mo naman pwede open up sa kanila lahat. Ano po ang gusto mong itanong sa ating mga debate team? With all this hype about returning of sex education to basic curriculum, bakit ngayon lang uli siya napansin kung kailan marami na yung nag-try ng premarital sex and then lumalaki na yung file ng teenage pregnancy? So, Bakit ngayon na daw napansin yung issue na to? So, I guess para sa inyo ulit yung question ni Kuya. Sige. Isite ko lang po yung sinabi niya kanina tungkol dun sa 1960s sexual revolution. Diba, sa mga seminars and classes na pinopropose sa sex education, ini-introduce yung paggamit ng contraceptives for safe sex. Pero, hindi ba ito sinasabi na ginagawang casual na lang yung pahigipagtalik? At isang reason kung bakit dumami ang cases ng teenage pregnancies at cases ng sexually transmitted diseases ay dahil sa contraception. So, by that, hindi na dapat ituro ang sex ed sa basic education. Na dapat ang mga magulang ang magturo nito sa kanilang mga anak dahil ang mga magulang ang mas nakakilala at mas nakukuunawa sa kanilang mga anak. Yun lang po. Alright, at may comment tayo dito sa pro side. Ano masasabi nyo tungkol dito? Unang-una, ang usaping sexual education ay noon pa pinag-uusapan yan. Bakit nga ba yun pinag-uusapan? Unang-una kasi, tumaas nga diba yung teenage pregnancy, yung pagkalat ng STD at ang HIV. So, kaya mas lalong natin dapat pag-usapan ngayon yan upang mas mapababa natin ang porsyento ng mga taong nagiging prone sa mga ganyang bagay. Okay, maraming salamat. At JV, marami namang comments nagpa-flood sa ating Facebook and Twitter accounts. Kamusta natin ulit si Jenica. Jenica, ano masasabi natin mga schoolmates sa social media? Ayan, napakarami na nga naglalabas ang opinion dito sa Twitter at Facebook account. Isa na dyan ay kay Rosel Raizos Gagawin. Ang sabi niya ay, no, hindi ako pabor, mas tataas lang ang pagkakaroon ng premarital sex ng mga kabataan dahil nagkakaroon na sila ng kaalaman sa ganoong paraan. Mas magiging mapusok ang mga kabataan sa gawaing mga yon. Ayon naman kay Arvin Malabanan, pabor ako sa sex education na hindi paggamit ng artificial contraceptives ang itinuturo. Sapagkat ang sex ay hindi lamang katawan ang maaapektuhan. Bagkus, buong pagkatao ang apektado nito. Pabor ako sa sex education na nagtuturo kung ano ang tunay na pag-ibig at ang tunay na pag-ibig ay kagustuhan na nakabubuti ng minamahal. Tuloy lamang tayong magpadala ng mga komento at tweets sa ating Facebook at Twitter account. Balik tayo dyan, Hesa at JV. Salamat, Jenica, sa aming pagbabalik. Marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa sex education. Kaya stay with us. Dito lamang sa Schoolmates. May pakialam ka! Ako po, I agree with the sex education na isama siya sa education
teaching natin sa school kasi I don't believe that children aren't mature enough or ready enough to be able to understand and acquire this kind of knowledge because as the Bible says, children are born intelligent. It is solely up to the teachers and both parents din naman na ipaintindi to in the proper way. But age doesn't matter. And also, I don't believe that ignorance is a bliss because if ignorance is bliss, then why did it bring teenage pregnancy and premarital sex in the first place? Pabor po ako sa pagtuturo ng sex education sa primary and secondary education kasi po maaga pong mamumulat yung mga estudyante kung ano po ba talaga yung meaning ng sex. So, through that, malalaman po nila yung limitation and kung ano lang yung dapat nilang gawin, lalo sa age po namin na we're minors pa po. So, yun, feeling ko makakatulong yun para mabawasan po yung increasing rates ng teenage pregnancy at saka ng premarital sex. Hindi po. Kasi ang basic education is very young to know the reality. Kasi bata sila, dapat i-experience muna nila yung buhay in their imagination. Tapos doon na sa paglaki nila, doon na nila marirealize yung struggles of reality. Saka since bata sila, dapat ituro muna sa kanila yung kung ano talaga yung tama, kung ano yung pure. Kasi sabi nga sa Bible, yung think about such things. And we're back. You're still watching Schoolmates. And at this point, atin na pong bibigyan ng chance ang ating mga debaters para bigyan ang kanilang rebuttals. Ito na, nagsisimula na tayo. Kailangan na mag-init ang ating debate, di ba? And very interesting ang topic natin for today. So I'm sure maging interesting kung ano masasabi nila, di ba? Yes, yes. Alright, simulan na natin dito sa pabor side. Pabor daw sila na isama ang sexual education sa basic education system. Yes. Guys, anong unang issue, anong gusto nyo i-point out tungkol sa topic na to? Let's start with Aya. So, sinabi ni Nicole kanina na hindi pa daw ready yung mga bata na mag-receive ng sex education na pagtuturo. So, para kay Nicole, kailan ba yung sinasabi ng pagiging ready nila? Pagiging ready kasi ng isang bata, yun na nga, di ba, tinutukoy sa RA 10354 na simula grade 5 to 4th year high school. So, doon, yung grade 5, nasa 10 years old pa lang siya at nandun pa yung development ng pagiging aggressive niya at maaaring ma-impluwensyahan pa siya ng mga kaibigan niya. So magandang, mas kilala kasi ng magulang ang pagbabalaki niya sa kanyang anak. So sila yung dapat na magturo doon. Sila yung makakapagsabi kung kailan handa ang bata. Dahil ang bata, masyado pa silang magulo yung utak para unawain yung mga ganong kasensitibong issue. Sinasabi mo na dapat yung mga magulang yung responsible sa pagtuturo ng sex ed sa kanila anak. Paano naman yung mga walang magulang? O paano naman yung mga guardians lang yung mga kasama nila? Or paano naman, or yung mga taong hindi responsable masyado yung magulang nila? Or uncomfortable yung mga magulang nila para pag-usapan ng sex ed? Kaya nga meron ding isinabatas na Parental Code Section 203 na nagsasabing ang korte ang bahalang mag-designate ng kung sino yung may karapatan na magbigay sa kanila ng guardian or ng pag-uunawa sa sex education. Hindi lang basta-basta yung mga school teachers na hindi naman capable at walang masyadong kasanayan sa pagtuturo. Kung mismong mga anak nga ng mga teacher na yon, hindi siguro maturuan yung mga anak nila, paano pa kaya yung mga estudyante nila ang turuan nila? Hindi po ba? Alright. May tanong ako dito, JV, no? Naniniwala ba kayo na itatransform ang sex education ng ating mga kabataan? And will this knowledge give them an advantage to prevent teen pregnancies? Or yung mga hindi sila marunong about how to practice safe sex? Yes. Makakatulong ba to ang education? Ano masasabi nyo? Ang pagtuturo kasi ng sex education, kailangan ang mga guro ay well-trained at professional talaga. Yung talagang, alam niyo yun, alam talaga nila yung kung ano yung ugali ng isang bata sa pag-approach sa pagtuturo. Yung tipong, kaya nilang, kunwari sa edad na to, alam nila kung paano i-handle yung bata, ganito, ganyan. And naniniwala talaga ako na magiging effective yun kapag ang guro ay well-trained at professional. Yung sa sinabi mong well-trained at professional, anong standards mo para masabing yung magtuturo sa isang bata ng sex education is professional and well-trained? At isa pa, hindi ba mas
mabuti kung yung magulang na mas kilala yung anak niya, yung magtuturo sa bata, kaysa dun sa teacher na walang connection dun sa bata. Kasi ang connection ng parents at ng anak, nandun na yun. At ang connection ng students, hindi natitraining yun. So, kung kilala mo yung anak mo, alam mo kung paano sasabihin sa kanya ang mga bagay-bagay. Kung madami kang estudyante, hindi mo pwedeng isa-isahin yung kilalanin ng mabuti bago ang magturo. So, hindi ba mag-exert ka ng so much effort doon? Hindi ba mas madali na kung yung magulang na lang yung magturo kaysa sa teachers na isasabihin sa mga estudyante na hindi niya kilala? Alright, taruin lang natin. Ang sabi ng pro side, kung well-trained naman daw ang mga teachers, so why not they pass on the information to the kids, di ba? Pero ang sinasabi ni Amos ay... question naman nila, kung paano nga ba naging trained yung mga magtuturo? Kung may mga standards nga ba? Kung mas magaling naman nga daw magturo, ang mga magulang kasi sila yung nakakilala sa kanila. Which makes sense naman kasi parents nga sila, so they know what's best for their kids. Yes. Ano naman ang sagot nyo dito? Unang-una, ito kasi yung unang mali sa sex education. Ang misconception na ang sex education ay pagtatalik ng dalawang tao. Pero hindi yun. Hindi lang ito tungkol sa pagtatalik, ngunit ito ay tungkol rin sa health ng isang tao. So, ibig sabihin yan, kung alam naman natin na bata kumbaga nasa edad na 10 taon, hindi naman natin ituturo agad ang pagkatalik. Kundi ituturo natin kung ano ang meron sa kanya. For example lang dyan, ang katawan niya, yun. Alright, so sinasabi ni Dave Ski, no, na hindi siya tungkol sa sexual issues but also the health. Yes. And it also depends sa edad, diba, ng mga estudyante, kung appropriate nga bang i-discuss ito. Amos, may masasabi ka? Una sa lahat, wala kaming binanggit na about siya sa pagtatalik. Okay? Sinasabi namin sex education, isa lang yung pinupunto natin ditong pag-aaralan nila. Ang pinag-uusapan natin dito, sino ang mas appropriate na magtuturo sa kanila at saan ang environment ang dapat yung pag-aralan. Paano kung tama yung tinuro mo sa bata, pero yung mga kasama niya, sinasabi sa kanya mali? Paano kung tinuruan mo yung estudyante ng tama, pero mga klase niya, sinasabi sa kanya yung mali? Unless sa bahay nyo na maganda environment para ituro yung ganong bagay, yung sinasabi nyong health at hindi lang tungkol sa sex, hindi ba mas maaalalayan nyo yung anak nyo? Hindi ba pag teacher ka, pag sabi mo ng lesson, okay na. Pero pag magulang ka at magsasabi ka sa anak mo, hindi lang yun isang bagsakan. Aalalayan mo siya katulad ng pag-alalay niya sa inyo nung naglalakad pa kayo. Alright, JV, so sinasabi ni Amos, no, na hindi issue ang sex education, kundi kung sino ba qualified na magturo. And also, ilang factors na kasama dito, ang environment ng bata, di ba? Kumbaga parang hindi lahat ng estudyante, i-apply ng maayos ng sex education na tinuturo sa school. Di ba parang some of us nga kasi, hindi tinitake yung pagtuturo ng teacher ng seryoso. Di ba? Baka iniisip nila na sa pagtuturo nito, mas mag-provoke yung mga students natin. Di ba? Ayun. So what makes a teacher qualified? So, una sa lahat, hindi ako pabor sa sinabi ni Amos na wala daw maayos na relationship ang mga teachers sa mga students niya and hindi sila dapat magturo ng sex ed. Kasi unang-una sa lahat, ang mga teachers ay tumatayong pangalawang magulang ng mga estudyante, di ba? So, sa tingin ko, meron silang karapatan na magturo sa mga learners, sa mga estudyante natin ngayon. Kasi paano naman yung mga unfortunate na bata na walang mga magulang or walang mga responsableng magulang para turuan sila. Diyan na pumapasok yung mga responsibilidad ng mga teachers at ng mga school para i-address itong issue na to ng sex education sa paggamit ng proper approaches at methods ng pagtuturo. So it all starts daw sa school. So paano daw yung mga unfortunate na mga bata, paano daw sila matututo tungkol sa topic daw? Especially this is a very sensitive topic, di ba? Kasi the Philippines is very conservative. So paano daw nila matutunan yan? Ano masasabi niyo tungkol dito? According to sa Article 220 ng Philippine Constitution, the court will decide kung sino ang dapat magturo kung sakasakaling hindi ready or hindi capable ang kanilang mga magulang sa pagtuturo ng sex ed. At hindi naman namin sinasabi na walang kakayahan ang mga teachers. Ang sinasabi namin, ba't hindi ka, sabi mo nga, pangalawang magulang, ba't hindi ka pa dumiretso sa pinakamagulang mo?
which is yung biological parents mo, di ba? Alright, at balikan natin ulit si Jenica. Jenica, ano masasabi ng ating mga schoolmates dyan sa audience? Ayan nga, at napakarami pa ring opinyon at mga katanungan ng ating mga schoolmates dito sa audience. Ano? Meron dito kung nagtatanong pa ulit si Ate Daniel. Ate Daniel, ano po ang course? ABCA. CA. Ano po ang ating opinyon at katanungan para sa mga debate team? Pabor po ako sa pagbabalik na pagsama ng sex education sa basic education curriculum dahil pwede itong makatulong sa paghubog ng pananaw ng mga kabataan ngayon. Ang tanong ko po para sa inyo, kung sakali pong ibalik nga, isama nga ang sex education sa basic education curriculum, hanggang saan po ba ang limitasyon ng pagturo nito? Alright. Kung isasama na daw ang sex education, hanggang saan? May mga limits ba kung ituturo sa mga estudyante? Ano masasabi ng pabor side dito? Let's start with Dave Skin. Oo, may limitasyon siya. Sapagkat ang, di ba, yung unang pag-uusapan kasi dyan, ay hindi lang basta-basta, ika nga na sinabi ko ay sex. Kumbaga, ito ay holistic approach. Kumbaga, sa science, tinuturo sa atin yung body parts natin, di ba, biology. Pero, ang magiging saklaw lang nito ay kung paano talaga nag-iisip ang isang estudyante. Yun ang kailangan mahubog ng mga guro na ang values ng isang tao ay dapat masabi na ang sex education ay hindi patungkol sa masamang bagay. Na ang sex ay hindi masama. Ang sex ay mabuti na dapat matutunan ng bata at dapat iyon ay gawin sa tama at wastong paraan at tamang panahon. Alright, so sex, hindi naman siya a bad issue nga, di ba? Basta tinuturuan with values and morals sa mga estudyante. So may mga limit din pala. Kasi nga, of course, they're learning, di ba, JB? Yes, so kailangan lang ipaitindi sa mga bata kung ano nga ba ang tunay na ginagawa ng sex education. Yes, so it's more on educational purposes. Alright, Jenica, may dadagba ating mga schoolmates dyan. Kamusta naman dyan? Nakakatuwa ang ating mga schoolmates sa social media ay very opinionated din gaya ni Teacher Mike Salazar. Sabi niya, sa tingin ko, mas makakabuti kung magkakaroon ng sex education sa high school lamang dahil sa stage na yon, mas maiintindihan nila ng kahalagahan ng kanilang pag-aaral. Ayon naman kay Romil Emperado, kung ituturo man ang sex education, dapat ay nakaangkla ito sa usapin ng morality at values education. Ang sex ay hindi parang embroidery o carpentry na pwede mo ituro secularly. Without religious reference, without the concept of a God who created sex for enjoyment within the bounds of marriage. Sa tingin ko ay hindi maganda ang magiging consequence ng sex education. Ang kitang-kita na naman, very opinionated ang ating mga schoolmates. Yan lamang po at magbabalik po ang ating #1 debate show ng bayan, ang Schoolmates! May pakialam ka! Yes po, pabor ako sa sex education. Kasi siguro through sex education may inform yung kabataan kasi ngayon kasi laganap yung teenage pregnancy. So feeling ko, pag na-inform sila ng tama, mababawasan yung tendency na yun, teenage pregnancy, mabawasan yung rape. Pabor kasi para magkaroon ng knowledge yung mga estudyante about sex education, kung ano yung tama at hindi tama, para ma-apply nila sa toong buhay. Para sa akin, hindi ako pabor. Kasi para sa akin, masyado pa silang bata at hindi dapat nila kailangan matutunan yung mga ganung bagay kasi dapat nasa tama silang edad. And we're back! Yes, alam mo, nandito na tayo sa punto na bibigyan natin ang mga team leaders ng bawat grupo ng 2 minutes para sa kanilang final words. And we will start with Kim. Kami po ay pabor sa pagtuturo ng sex education sa basic education curriculum dahil ang sabi ko nga ulit, ang sex education ay hindi lamang nakatuon sa pakikipagtalik. Higit sa lahat, nakatuon din ito sa paghubog ng kanyang kaugalian o moral values
and sa kanyang sariling protection sa kanyang katawan or sa kanyang kalusugan. At hindi lamang 'yun yung nakatuon doon, iniiwasan din na ang sex education makakatulong din para maiwasan nga yung mga health issues katulad ng STD, HIV, AIDS, yung mga unwanted pregnancies, tsaka yung premarital sex. So, maraming salamat. Alright, Thank you very so much. Yes. And would you like to hear the final words kay Emil? Ano masasabi mo? Hindi kami pabor na ituro ang sex education sa basic education. Kasi nga, mali yung curriculum na ini-impose under the sex education na pinasa sa taas. At nagkakaroon kasi ng misconception sa mga information na lumalabas sa klase na nag-end up sa consequences na hindi pa handa yung bata na harapin. Kasi nga, inappropriate yung age na dapat siya ituro. At kung dapat magkaroon ng physical, natural, personal, and spiritual na approach sa bata. Isa lang ang magkulang doon, hindi na siya magiging effective na ituro sa mga estudyante. Yun lang po. Alright, Thank thank you you, very Emil. much. Napaka-strong ang mga Oo. issues natin for today. Yes. And napaka-mainit ang discussion natin for today, di ba, Sobrang JV? init, Hesa. Sa'yo naman, pro ka ba or anti? Alam mo, Ano sabi Hesa, mo? neutral ako kasi I still have a question kung mature enough na nga ba ang ating mga kabataan ngayon, especially yung mga basic education like elementary, kung ititake nila yung ituturo as educational. Hindi ba? Kasi some of us, hindi naman tinitake ng seryoso at pwede magsilbing rason ito ng ng mga unwanted pregnancy, teenage pregnancy, hindi ba? Ikaw naman, Hesa, ano masasabi mo? Ako naman, pro ako, pero sa tingin ko, age is also a factor. So para sa akin, I think kailangan isama yan sa pagtuturo, but with high school. Because para sa akin, sa elementary, parang hindi pa sila matured. And hindi pala maintindihan yun. But of course, pro pa rin ako. And my issue with this is para for educational purposes, para matuto naman sila that sex is not a bad thing, but also we can learn something from it with health issues, diba? And all those stuff. And also, para doon, we can prevent any unwanted issues in the future. Diba nga? Importante kasi yan. Yes. And with that, gusto nating pasalamatan ang ating mga debating teams. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, guys. Salamat. At syempre, ang mga students ng Kolehiyo de San Lorenzo! Maraming salamat po. Lalo na rin sa mga faculty members na nandito ngayon. Maraming salamat po sa mainit yung pagtanggap. At syempre, Hesa, hindi natin makakalimutan pasalamatan ang ating co-host na si Jenica. Palakpakan niyo naman, guys. Oo, Mismo, from Colegio de salamat. San Lorenzo, their very own. Maraming salamat. And JV, may gusto kang pasalamatan ng yes. sponsors? Hi, Sir Mo of Magic Potion. Please like his Instagram account, Magic Potions. And guys, titake ko na rin opportunity to para invite kayong lahat sa pinakabagong musical play ng taon, ang #popular ng Philippine Stagers Foundation this coming August up to March 2016. For more information, please like us on Facebook and follow us on Twitter at PhilStagers. Maraming salamat po. Hesa? Hoy, sana hindi ka nagtatampo ha because I haven't watched your show yet. Si Jun, pupunta ng Amerika, hindi pa rin nanonood. Pero for sure, manonood kami. We'll support si Kuya JV. And Salamat, also, Hesa. I would like to thank my sponsor, Sanda Fashion Bangingo, for my outfit for today. Ayan. And with that, ating tandaan sa bawat usapin sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinyon nyo'y mahalaga. Kaya sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates! May pakialam ka! Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong